Hello everyone, I am Chanel Jessica 12. So today I will be discussing my given topic, which is the research of the background or the history of the Tasadai. So let's start. So first is we know who is the Tasadai. So the Tasadai were discovered in 1971 in Mindanao, Philippines, no, and were initially believed to be an isolated or Stone Age tribe, no. So the Tasadai were discovered in 1971 in Mindanao, Philippines. Now, so they were described as a Stone Age tribe that had never interacted with modern society. So their discovery was sensationalized and attracted global attention. Now, so so Tasadai discovery in 1971 by Manuel Elizalde Jr. No, siya yung introduced the Tasadai to the world, claiming they had no contact with modern civilization, and media like National Geographic spread their story worldwide. So, ito siya, no, ang Tasadai is na-discover siya in 1971 then by Manuel Elizalde Jr. Si Manuel Elizalde Jr. siya yung an advisor to President Marcos, lead a team that found the Tasadai. So he claimed they had no contact with outsiders, no. So that making them unique. So the media attention, no, or the National Geographic Time magazine, no, nag-spread their story worldwide. So the people were fascinated by the idea of a tribe living in the past, so untouched by the civilization. So primitive image. So the Tasadai were depicted as cave dwellers who wear leaves, use stone tools, and live by hunting and gathering. So the Tasadai were described as living in caves instead of houses. No, the Tasadai wearing leaves and tree bark instead of clothes. So using stone tools without like any knowledge of farming or warfare. So yun yung mga Tasadai, no. So this details no reinforce the idea that they were a Stone Age people, no, at the history or the background of the Tasadai. So that image made them famous, but later, no, nag-lead ito to their doubts. So the Tasadai controversy, no, in 1980s. So the investigations revealed they were not completely isolated, no. So some people spoke Manubo dialects, wore modern clothes, and may have been influenced by outside forces. So yung Tasadai is their controversy in 1980s, no. In the 1980s, no, journalists and researchers revisited the Tasadai, no. So they found, no, so some Tasadai were wearing modern clothes na like there before na leaves lang. Then they could speak Manubo dialects na, and linking them to the nearby tribes, no. So the Tasadai, no, they might have been coached to act primitive for the media. So have say changes, no. So some accused by Elizalde and the government of staging Tasadai's or Stone Age lifestyle to attract global attention. So the Tasadai re-evaluation, no, is later research confirmed they were real indigenous group, no, but their primitive images was exaggerated. So the controversy raised questions about anthropology and media ethics. So about the re-evaluation, no, later research found that the Tasadai were real, but their lifestyle was not as isolated as claimed. So they had some connection to other indigenous groups, no. So the controversy highlighted media biases and the need for ethical research, no, about the Tasadai. So the truth was more complex than the original story. So after the re-evaluation, no, so the Tasadai today, no, is like they no longer live in cave, but in a simple houses they live. So they farm, hunt, and gather, while efforts continue to preserve their culture. So the Tasadai have adapted to modern life, no. So they have no longer live in caves, but in a simple house. So they practices like farming, hunting, and gathering like neighboring tribes, no. So their efforts continue to protect their culture and their land. So in my conclusion, so the Tasadai remain in a real indigenous group, but their story was exaggerated. So their case shows how history can be shaped by politics, media, and public opinion. So even today, their story raises questions about truth and representation. So so the summary about my report about the history and background, that it helps explain the rise, controversy, and current status of the Tasadai. So it also highlights the larger ethical and cultural issues related to their story. That's all. Thank you. Magandang araw sa inyong lahat.
Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa mga Tasaday na kung saan sila ay isa sa mga katutubong pangkat na matatagpuan sa Mindanao, Pilipinas. Ang mga Tasaday ay kilala dahil sa kanilang natatanging paraan ng pamumuhay. Ang mga Tasaday ay malayo sila sa modernong kabiasnan. Ngayon, tatalakayin natin ang kanilang lokasyon, kultura at tradisyon at kung paano sila namumuhay ng payapa at may malalim na ugnayan sa kalikasan. Ngayon ay dumako tayo sa lokasyon ng mga Tasaday. So, saan nga ba matatagpuan o saan nga ba naninirahan ang mga Tasaday? Ang mga Tasaday ay naninirahan sa mga kagubatan ng South Cotabato sa isang isla ng Mindanao sa Pilipinas. Ang mga Tasaday ay matatagpuan sila sa makakapal na kagubatan ng Mount Tasaday na kung saan bahagi ng Cotabato Mountain Range. Ang mga Tasaday ay ang kanilang tirahan ay napakaliblib kaya naputol sila sa anumang ugnayan o wala silang anumang koneksyon sa pamayanan sa loob ng libu-libong taon. Ang mga Tasaday ay nadiskubre sila noong 1971 sa pamamagitan ng isang ekspedisyon na pinangunahan ni Manuel Elizalde. Noong 1971, nadiskubre ng isang pangkat ng mga mananaliksik sa pamumuno ni Manuel Elizalde Jr. ang mga Tasaday sa kagubatan ng South Cotabato, Mindanao. Dahil sa kanilang kakaibang pamumuhay, pagkatira sa mga kuweba, paggamit ng kasuotang gawa sa dahon at kawalan ng kontak sa ibang tao. Ang mga Tasaday ay itinuring silang isang Stone Age na tribo. Ang mga Tasaday ay naninirahan sa loob ng mga kuweba, partikular sa mga limestone caves sa gitna ng kagubatan, kung saan ang kanilang kapaligiran ay sagana sa likas na yaman kagaya ng puno, halaman, hayop at malilinis na tubig, na kung saan dito sila kumukuha ng pagkain, gamit at iba pang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ang mga Tasaday ay mayroong malaking respeto sa kanilang kalikasan, kaya't gumagamit lamang sila ng kung ano ang sapat para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga Tasaday ay nananatili silang nomadic o palipat-lipat depende sa panahon at pagkukunan ng kanilang pagkain sa pang-araw-araw. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga kultura ng mga Tasaday. Ang mga Tasaday ay itinuturing silang hunter-gatherers, na kung saan hindi sila nagsasaka o nag-aalaga ng hayop. Sila ay umaasa sa pangangalap ng mga ligaw na bunga, ugat ng halaman at pagkuha ng pulot pukyutan at nanguhuli rin sila ng maliliit na hayop tulad ng isda, suso at palaka. Ang mga Tasaday ay gumagamit sila ng simpleng kasangkapan tulad ng sibat at pana na yari lamang sa kahoy at kawayan. Ang mga Tasaday ay wala silang kaalaman sa pagsasaka at hindi rin sila gumagamit ng bakal o metal na kagamitan. Isa sa mga kultura ng mga Tasaday ay pamumuhay sa yungib. Ang kanilang paninirahan sa mga kuweba ay nagpapahiwatig ng isang simpleng uri ng kanilang pamumuhay. Dahil nga sa kakapalan ng kagubatan at kawalan ng koneksyon sa ibang pangkat, ang mga Tasaday ay hindi sila nakapagtayo ng mga bahay tulad ng ibang pangkat etniko. Ang paninirahan nila sa kuweba ay ang nagsisilbing proteksyon laban sa anumang kapahamakan na maaring mangyari sa kanilang paninirahan doon. Isa rin sa mga kultura ng mga Tasaday ay ang kanilang kasuotan. So, ang kanilang kasuotan ay gawa o yari sa dahon ng pandan, na kung saan ito ay nagpapakita ng kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan. Dahil nga ang mga Tasaday ay wala silang anumang teknolohiya para gumawa ng tela. Sila ay umaasa sa likas na yaman upang makabuo ng kasuotang praktikal sa kanilang klima at yung dahon na yon ang kanilang ginagamit upang may maisuot sila sa pang-araw-araw. Pangatlo sa kanilang kultura ay ang kanilang wika. Ang wikang Tasaday ay natuklasang may pagkakahawig o pagkakatulad sa mga Manobo, na kung saan ito ay isang grupong etnolinguistiko sa Mindanao. Ipinapakita nito na marahil ay may koneksyon sila sa iba pang pangkat sa nakaraan, ngunit napahiwalay sila sa paglipas ng panahon.
Ang pang-apat ay ang pananampalataya. So, kagaya ng ibang sinaunang tribo, ang mga Tasaday ay naniniwala sila sa mga espiritu ng kalikasan na kung saan ito ay nagpapaliwanag sa mga natural na pangyayari. Ang mga Tasaday ay wala silang formal na relihiyon, ngunit sila ay may paniniwala sa mga anito at sa bisa ng dasal o ritual. At ang panghuli sa mga kultura ng mga Tasaday ay ang kanilang pagkain. Na kung saan ang kanilang pagkain ay nagmula sa kalikasan. Na kung saan sa pamamaraan ng pangangalap ng prutas, panghuhuli ng isda at pangangaso. Ang mga Tasaday ay wala silang kasanayan sa agrikultura. Hindi tulad ng ibang tribo na nagtatanim. Ngayon ay dumako tayo sa mga tradisyon ng mga Tasaday. Ang tradisyon ng mga Tasaday ay sumasalamin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Una rito ay ang kanilang pamumuhay sa yungib. Ang paninirahan ng Tasaday sa mga kuweba ay nagpapakita ng kanilang adaptasyon sa kalikasan. Dahil nga ang mga Tasaday ay malayo sila sa ibang komunidad, hindi nila natutunan ang pagtatayo ng mga bahay na mayari sa kahoy o kawayan, tulad ng ibang tribo. Ang kuweba ay ang kanilang nagsisilbing natural na proteksyon nilalaban sa ulan, hayop at iba pang panganib. Pangalawa ay ang pangangaso at pangangalap ng pagkain. Dahil nga ang mga Tasaday ay wala silang anumang kaalaman sa pagsasaka, sila ay umaasa sa likas na yaman ng kagubatan. Ang pangangalap ng prutas at halamang ugat ay isang batayang paraan ng kanilang pamumuhay sa maraming sinaunang tribo. At ang panghuhuli ng isda at maliliit na hayop ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkain. Dahil hindi sila gumagamit ng sandata para sa digmaan. Ang kanilang mga kasangkapan ay ang kanilang pangunahing paraan ng paggamit sa pangangaso at pagtitipon ng kanilang pagkain. Kung sa ibang tribo, may mga pinuno tulad ng dato o raja, ang mga Tasaday naman ay naniniwala na ang pinuno ay hindi isang makapangyarihang otoridad. Ang kanilang pamumuno ay nakabatay sa karanasan at edad, kaya ang mga mas matatanda ang gumagabay sa grupo. Ipinapakita nito na ang kanilang lipunan ay simple at hindi nakatuon sa kapangyarihan o kayamanan. Isa sa mga pinakakaibang katangian ng mga Tasaday ay ang kanilang mapayapang pamumuhay. Ang mga Tasaday ay hindi sila natutong makipagdigma o gumamit ng sandata para sa laban. Ipinapakita nito na ang kanilang kultura hindi agresibo at mas pinapahalagaan nila ang kooperasyon at pagkakasundo. Dahil wala silang kakayahang lumaban, padali silang maimpluwensyahan o maapektuhan ng mas malakas na pangkat. Ang mga kasuotan ng mga Tasaday o ang pagsusuot ng mga Tasaday ng dahon ng pandan ay nagpapakita ng kanilang pagsandig sa likas na yaman. Dahil hindi nila alam ang paghabi ng tela, gumagamit sila ng pinakamadaling makuhang material mula sa kagubatan, ito ay ang dahon ng pandan. Sa modernong pananaw, maaring mukhang primitive ito, pero sa kanilang kultura, ito ay isang praktikal at sapat para sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Sa paniniwala sa kalikasan, ang mga Tasaday ay malapit sa ang kanilang buhay sa kalikasan. So, ang kanilang paniniwala ay umiikot lamang sa espiritu ng kagubatan. Hindi nila kinikilala ang iisang Diyos kundi naniniwala sila sa mga espiritu na naninirahan sa puno, ilog at hayop. Ang ganitong paniniwala ay natatagpuan din sa ibang katutubong tribo ng Pilipinas, tulad ng mga Manobo at Ifugao na may paniniwala rin sa mga diwata at anito. Ang kanilang sistema ng pag-aasawa ay simple at walang komplikadong ritual. Walang dote o mahabang proseso, kundi nakabatay lamang ito sa pagsang-ayon ng pamilya. Ipinapakita nito na hindi sila nakatuon sa anumang material na bagay, kundi ang mga Tasaday ay nakatuon sa pagtutulungan sa pamilya at komunidad. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang tradisyon ng mga Tasaday.
dahil sila ay naimpluwensyahan ng modernong lipunan. Ang ilan sa kanila ay natutong magsuot ng normal na damit, gumamit ng mga kasangkapang mula sa ibang tribo, at makisalamuha sa malalaking komunidad. Gayunpaman, patuloy pa rin pinapahalagahan ng kanilang paggalang sa kalikasan, simpleng pamumuhay, at mapayapang pananaw sa mundo, na siyang bumubuo ng tunay na diwa ng kanilang kultura. Nang matapos ang ilang taon na pananaliksik, lumitaw ang mga hinalang ang mga Tasaday ay hindi sila isang Stone Age tribe, kundi sila ay isang grupo lamang ng mga Manobo na nahiwalay at ipinakilala bilang sanang tribo para sa pansariling interes ng ilang opisyal. May mga nagsasabi na ang mga Tasaday natagpuan sila noong dekada 80 or during the 80s na nakasuot na ng modernong damit at marunong magsalita ng Cebuano. Gayunpaman, kahit may ganitong kontrobersya, mahalagang ang mga Tasaday ay mabahagi sila sa kulturang Pilipino. Ang kanilang kwento ay nagpapakita ng pagkakaiba ng mga pangkat etniko sa Pilipinas at ng kanilang kahalagahan ng pag-aaral sa ating kasaysayan ng mas malalim. Maraming salamat sa pakikinig. Ngayon ay dumako naman tayo sa kanilang lengguwahe, religion, costume and crafts, and their kind of personality that they have na ipapaliwanag sa atin ni Mr. Alano. Magandang araw, ako nga pala si J. Lumar Alano at sa puntong ito ating tatalakayin ang wika, ang relihiyon, kasuotan, mga handicraft at pati personalidad ng mga Tasaday. Simulan natin sa wika at relihiyon. Sa wika, ang mga Tasaday ay nagsasalita ng isang natatanging wikang tinatawag na wikang Tasaday, na ito ay tinuturing na dialekto ng Manobo, which is isang pangkat etniko sa Mindanao. Bahagi ito ng pamilyang Austronesian, katulad ng iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas. Ang kanilang wika ay may mga pagkakawig sa mga kalapit na grupo tulad ng Lit at Manobo. Ngunit may sariling bokabularyo na hango sa kanilang pamumuhay sa kagubatan. Halimbawa, may mga salita sila para sa mga halaman, sa mga hayop at kagamitan na particular sa kanilang kapaligiran. Sa relihiyon at paniniwala naman, ang mga Tasaday, sila ay sumusunod sa animismo. Ang animismo ay ito yung naniniwala sila na ang kalikasan ay tinitirhan ng mga espiritu. Iginagalang nila ang mga puno, ang mga bato, pati ang mga ilog at at naniniwala sila na ang mga ito ay may kakahayang magbigay ng biyaya o kapahamakan. Wala silang formal na mga pari o di kaya yung mga templo, pero meron silang simpleng ritual para sa pagpapasalamat o di kaya paghingi ng proteksyon. Halimbawa, bago sila mamutol ng kahoy o di kaya manghuli ng hayop, nagtatawag muna sila ng permiso sa espiritu ng kagubatan. Pagdating sa kasuotan o di kaya mga damit ng mga Tasaday, pagdating sa mga kalalakian, sila ay nagsusuot ng tinatawag na bahag. Ito ay gawa sa balat ng puno. At ang proseso sa paggawa nito ay tinatawag na pagkakaykay, kung saan hinihiwa nila ang balat ng puno, pinapalambot sa pamamagitan ng pagpapalo at saka ito isunusuot. Habang sa kababaihan naman ay meron lamang silang simpleng palda na yari sa dahon o di kay balat ng puno rin. And karaniwan silang walang sapin sa paa at bihira lamang gumamit ng mga palamuti, maliban sa mga kwintas na gawa sa buto ng halaman o bulaklak. Sa kanilang mga handicraft at kagamitan, gumagamit sila ng mga kagamitan na yari sa bato, sa kawayan at kahoy, tulad ng sa bamboo knife, kung saan ginagamit nito panghiwa ng pagkain o paggawa ng mga sisidlan. Meron din like wine baskets o di kaya yung mga sisidlan ng pagkain o gamit. Meron ding leaf pouches, yung mga ginagamit para maglaman ng mga buto o maliliit na bagay. At
hindi sila gumagawa ng masalimuot na palamuti o tela dahil simple lang ang kanilang pamumuhay. Panghuli, pagdating sa uri ng personalidad at pamumuhay ng mga tasaday, unang-una, sila ay mapayapa at mahiyain. Inilarawan sila ng mga antropologo bilang isang pangkat na hindi marahas. Wala silang konsepto ng digmaan at palaging nagtutulungan. Halimbawa, kapag may nahuling ayop o meron silang nakolektang pagkain, ito ay hinahati ng pantay-pantay sa buong grupo. Pangalawa, malapit sila sa kalikasan. Kasi dahil sa kanilang isolasyon, ang kanilang buhay ay umiikot sa pagtatanim, sa pangangaso, pati na rin sa pag-iimpok ng mga halaman. Hindi sila gumagamit ng metal o di kaya yung mga modernong kagamitan. Ang kanilang teknolohiya lamang ay limitado lamang sa mga bagay na makukuha sa kagubatan. At panghuli, sa pagdating sa kontrobersya, noong taong 1980s, may mga nagsabi na ang mga tasaday ay peke at isinabuhay lamang ito para sa publicity. Pero maraming antropologo ang naniniwala na sila ay tunay. Sila ay tunay na katutubo na nananatiling primitive dahil sa kanilang lokasyon. At hanggang ngayon, patuloy ang debate tungkol sa kanilang kasaysayan.